Magandang hapon guys, andito tayo sa ating Chinese cabbage at ngayong araw na to ay mag-spray tayo ng insecticide, fungicide at saka yung may halo natin yung ating yung spreading agent, yung parang mantika. So ayan, at mapapansin nyo dyan ay hindi pa tayo nakapag kasi mahangin kasi guys, hindi tayo pwedeng mag-herbicide. So nag-antay na ako ng 4 na araw. At yan, mapapansin nyo dyan, ayan yung plug na yan ay talagang may hangin talaga. So very risky po kapag nag-herbicide tayo. So ipapaliban na muna natin ng konti. At medyo yung ating Chinese cabbage ay medyo malaki na. Yung una nating first batch na itinanim natin. At expected na ito na kasi mabango na ito guys sa mga insekto. At 3 weeks na tayong hindi na kapag dito kasi hindi tayo nakapag-spray. Kasi nung bago natin i-transplant ito ay pinaksinit natin ng ating ang tawag dito fungicide at saka yung insecticide. Kaya siguro by this time ay pawala na yung bisa ng ating insecticide at saka fungicide. Kaya mas mainam na samantalahin natin yung itong pagkakataon na to na medyo makulimlim at hindi maaraw. Kahit may hangin siya, so yung pagpaliban natin ay yung herbicide muna kasi talagang delikado pag ganitong malakas yung hangin. Ayan, so siguro mga bukas ay yung hangin dito ay pawala na. Ayan, mapapansin nyo dyan. Sana bukas makapag-herbicide na tayo. Kasi yung kalahati kasi dito guys, ayan yung minamahan ko kasi. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon dyan kasi talagang limited lang talaga yung time natin ngayon para sa ganyan pagka clearing operation ng ating half. So dito naman sa kabila ay meron tayong yung transplant natin na isang bagsakan ko lang ginawa. Ayan. Inabot ako ng alas 7 yan. 8 rows yan. At nag-umpisa na siyang mag-green. Ayan. So ibig sabihin po ay yung kanyang ugat ay nakapag kumapit na sa soil natin at it's regaining its strength. So yan po. Kasi guys, pag ang ating seedling kasi ay ginawa natin nun, in-expose natin sa climate condition sa labas. So hindi po natin talaga inano siya doon sa loob ng greenhouse. Inilabas natin, ulan, init at saka may bagyo pa minsan. Yung malaking first batch natin ay binagyo yan. So napagkaganda po yan pag kumbaga tinitraining yung seedling kasi tumitigas yung talaga guys yung stem ng isang seedling kapag in-expose natin sa sunlight or yung kanyang hangin or hot weather condition, kahit anong condition guys. Kaya pag itinanim mo, ipinunla mo siya, ay itinransfer mo siya, napakatapang niya sa init, sa sakit, sa lamig. So yan po yung estilo kapag tayo ng, kasi yung Chinese cabbage guys, mga pamilya ng cabbage or yung kanyang mga kasi, mga relatives, yung broccolis, saka yung puting broccoli ang tawag ko. Yan po yung mga litas. Ayan. So kailangan po natin yan yung patigasin yung kanyang seedling para po pag-transplant natin ay hindi tayo mag-alala na kasi yung iba hindi ang tawag kasi sa Japanese yan guys ay junka. So junka meaning exposure para po sa tumigas yung ating seedling. So hindi po palagi natin ilagay sa nursery yan kasi pag transplant mo yan na hindi siya in-expose sa sunlight sa labas ng inyong greenhouse or yung inyong nursery ay napaka-weak po ng kanyang stem at saka yung leaf. Pag natamaan po ng araw yan ay may marami kasing malaking posibilidad na malanta yung inyong seedling pag transplant no. Ito iba yung sitwasyon kasi dito kasi in-expose ko siya ng matagal. So actually siguro mga 5 days lang mula nung lumabas yung kanyang unang dahon ay inilabas ko na agad para sa kanyang
dito pagdating natin sa transplanting ay napaka-adaptable na sa klima na nasa labas. So ayan, mapapansin nyo dyan ay medyo greenish na siya. Ayan. So siguro hindi pa natin natingnan, pero ay pagpalagay ko na lang na 98% na okay to. Walang problema. So ayan. Ayan, mapapansin nyo dyan, no? At yan. Ang dito sa una nating transplant, ay problema natin din ay damo. So ayan. So bigyan natin panahon yan. So konting pasensya na muna kasi hindi tayo pwede talaga. Wag nila nating yung iba kasi pinipilit. So pag pilitan kasi natin ay kadalasan nauuwi sa injury pag pinipilit natin. So ayan. So ngayon at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung kagamitan ko dito pag spray. Ayan, so as usual, ganun pa rin naman, walang pagbabago yung ating ginagamit na fungicide at insecticide. So ayan, ipapakita ko na. So ayan guys, ito yung sprayer ko lagi ginagamit, ay maliit na knapsack sprayer. Tinali ko na siya kasi tinimpla ko na siya guys doon sa bahay kasi walang tubig dito masyado sa field. Kailangan pa nating water pump. So yan, tinimpla ko na siya. At ito yung ginagamit kong fungicide. Ito yung tinatawag na Signum WDG. So Signum. So siguro available ito sa Pilipinas kasi yung maker niya ay parang American. BASF. Ayan. So walang problema guys kung gumamit kayo ng ito, Daconil, yung ano pang meron dito, Folio Gold, iba-ibang fungicide. So no problem po. Ang lang natin kasi ay itong Chinese cabbage ay matapang yan sa mga fungus at saka yung insekto. Ang lang natin, ang iwasan natin makain yung kanyang talbos, yung maliliit na dahon na pinagmulan niya. Doon kasi sa sulok ng pinakatalbos niya ay napaka soft, mga soft tissues yan. Pag kinakain yung mga insekto yan at saka yung snails, yung tawag dito, yung parang slugs, ayan. So pag kinakain yan ay siyempre hindi na yan lumaki pa pag nawala yung kanyang talbos. So ayan, yan lang yung iwasan natin at yan lang yung patamaan natin ng ating insecticide at fungicide kasi yan yung pinaka-importante niya. At ang pinaka-importante dito ng timingan guys, yung Chinese cabbage pag spray ay bago siya tumikyop yung kanyang dahon, yung magiging bula. Ayan, pag niyan, bago siya magiging bula ay kailangan nating pabaunan niya ng insecticide kasi pag napasukan niya ng mga itlog ng paru-paro o mga larvae ay doon po namamahay sa ilalim ng bula na yan. At yung sa labas ay titingnan mo okay naman, pero sa ilalim ay marami na palang uod. Ayan, so yan lang po yung importante dyan. At siguro later on pag medyo nasa isang buwan na to ay siguro mag-umpisa na siyang yung kanyang bula form, ball form ay pwede na siyang simula. So dyan po yung timingan natin ng pag-spray ng matapang na insecticide. So ito po yung ginagamit ko sa mga ganyan. Ito yung Phoenix. Ayan. So may marka po siyang Phoenix. So ito po ay Japanese maker. So pwede rin Prebaton o mga ganyan, mga insecticide na medyo siya guys, pang skilled, pag hindi pang prevention na insecticide, yung talagang pangpuksa na insecticide, yan yung gamitin nyo para kasi isang linggo lang yan guys, magsimula siyang magtumikyop yung kanyang center leaves o yung kanyang dahon sa gitna, ay kailangan natin pabaunan yan ng insecticide para yung mga larvae kasi papasok yan sa loob sa mga itlog. Ayan, papasok yan sa loob
At habang tumitikyop ay nasa loob na siya, hindi natin makikita kasi tumikyop na yung dahon eh. Nagsisimula na siya mag-form ng bula ng isang Chinese cabbage. So yan yung tips na kailangan natin gawin bago tayo pag tumikyop kasi yan yung kadalasan problema dito sa guys, kasi may mga farmers dito sa Chinese cabbage na hindi po ganon ka yung tiktik na yan. Kasi ito papakita ko sa inyo, ito yung kanyang talbos. Ayan, pag napasok niya ng actually hindi natin makikita guys, yung lalo na yung mga paru-paro dito kasi kadalasan sa likod ng dahon na yan, doon po sila nangingitlog. Tapos pag tumikyop na pag ganon, para magiging bula na siya, ay ang nasa loob na itlog ay dyan po siya maninirahan at yung pag napisa yung itlog at nagiging larvae na siya, ay kinakain yung nasa loob ng soft portion ng isang Chinese cabbage. Kaya at hindi mo na yan matamaan ng insecticide. Napakahirap ng matamaan ng insecticide kasi tumikip na yung dahon. So diyan po nagka-problema yung ibang farmers kasi hindi pa titikip yung dahon ay hindi nila agad inisprayhan. So pati yung itlog ng mga insekto ay nasama pag tikyop, pag ganyan. So hindi mo niya pwedeng ma-sprayan yung nasa loob kasi tumikip na eh. So yan yung estilo ng yung dito farming strategies. So ayan, at talagang yung lumagaw na yung damo rito. Kailangan na talaga itong agapan. So ayan, at yung iba naman ay medyo malaki na. So kunting-kunti na lang at kailangan na nating mag-abono. So yung abono dito guys ay spread type, yung basal. Hindi basal, yung yung top dressing lang. So konti lang ang iabono natin kasi yung ating Chinese cabbage ay hindi natin masyadong palakihin yung size. Pag oversize kasi ay talagang tayo mahirapan tayo sa demand kasi yung iba talaga oversize. Ayan. So ayan, at siguro sisimulan na natin. Ito Phoenix. Ayan, ating insecticide. At itong Signum. Ayan, fungicide natin. At itong spreading agent. Yung spreading agent natin ay may taglay siyang ano ba to? Sorbitan. Sorbitan, 70% yata ito eh. Itong steel ay parang organic solvent yata ito. so meron siyang alcohol dito na 20%, 24%. So ayan, ito kasing solbitan guys, ito po parang nasa sabon ito yung oily substance. So fatty acid, ayan, fatty acid, ito 70%. So ito yung ginagamit ng kasi mga gumagawa ng sabon na parang perla. Ayan. So ayan, at sisimulan na natin. So siguro itong isang 13 liters ay hindi ito parang sobra pa ito eh. Ayan. So siguro yan lang muna masishare ko sa inyo for today. At tatapusin ko na lang pag-spray dito.